So, hello guys, magandang araw ulit sa ating lahat. Aldrin here. So, yeah, i-share ko lang tong kinompile ko na presentation. So, based na din to sa community request. So, tips to para sa best trading experience, no, for newly traders, yung mga gustong pasukin yung mundo ng cryptocurrency trading. Punta tayo sa next slide. At before tayo mag-start, gusto ko lang magkaroon ng risk disclaimer dito guys, no. So, itong video na to is not qualify as investment advice, no? And I am not offering any financial advice. Alam naman natin na mataas yung risk sa cryptocurrency. So consider this video as a reference or educational use only. Next one is ano nga ba yung cryptocurrency exchange na ginagamit ko. So basically guys, I'm using Binance, no? Kasi complete package na siya for me. So nasa description box naman yung official link. At once na ginamit mo yung link ko, makakuha ka ng 10% discount, no? So yeah, it's up to you if you want to create a new account and use my link for the trading fee discount, no? Para mas malower pa yung trading fees mo, no? Yeah, on the next slide tayo. So ayun, on this video, we will learn the Bollinger Bands. So how to set up on your phone. Yung support and resistance, i-discuss din natin. Fibonacci, retracements, tsaka extension. So how to navigate charts and add indicators. So first indicator natin is ito yung Bollinger Bands na tinatawag, no? So a chart indicator developed by John Bollinger. So isa siyang American author, financial analyst, contributor to the field of technical analysis. So itong indicator na to is nasusukat yung market volatility. So mamaya ipapakita natin yan at ito yung itsura niya. So ayan. Next slide tayo. After this video pala guys, ipapakita ko or magde-demo tayo, no. So yeah, tapusin natin to. At itong presentations muna yung inuna natin. At ito guys, please screenshot na lang to. Kasi meron na akong ginawang video before. Ilalagay ko na din sa description box yung link na yon. So, pwede nyo i-set up to sa phone. But it's my own setup naman. Pwede nyo i-modify sa end nyo, no? So, yeah. Next slide tayo. Key takeaways natin. So, yung Bollinger Bands are technical analysis tool. Ayun nga, na-develop ni John Bollinger. So, there are 3 lines that compose Bollinger Bands. Ito yung tinatawag nating simple moving average, yung middle band, yung upper band, tsaka lower band. I-discuss natin yan mamaya. And then, the upper band and lower bands are typically 2 standard deviations, no? Positive and negative from 20-day simple moving average but can be modified. So, pwede natin palitan yung 20-day moving average. Papakita natin mamaya. So, next slide tayo. So, yung support and resistance, no? So, support is a price level where a downtrend can be expected to pose due to a concentration of demand or buying interest, no? So, and concentration ng demand. Kaya nagkakaroon ng support na tinatawag, no? Nakikita natin dito. So, may confirmations. Samantalang, yung resistance, lumalabas yan sa selling interest, no? So, yung mga nagtitake profit. Next one would be the trend lines, no? So, trend line indicates the best fit of some data using single line or curve line. So, kung makikita natin dito, guys, meron tayong tinatawag na uptrend move, no? So, eto, makikita natin uptrend move yan. At nilagyan natin siya ng trend line. Merong mga support and resistance na tinatawag pag uptrend si market, no? Sa downtrend meron din. And on our next, so key takeaways natin, support occurs where a downtrend expected to pose due to concentration ng demand, no? So we mentioned that earlier. So if ever na merong concentration ng demand, yung mga buyers diyan nagkakaroon ng support, no? Sa resistance naman, concentration ng supply, no? So, if ever na merong mga nagtitake profit, mga nagbebenta, so, yan, dyan nagkakaroon ng resistance. So, support and resistance areas can be identified on chart using trend lines and moving average. So,
We mentioned that earlier. Trend lines, yung moving average. Nagawa na din natin to ng video. So, lalabas yan sa upper right corner dito. Pwede nyo panoorin na lang. Next slide tayo. So, Fibonacci. Kung makikita natin dito, may iba't ibang kulay. Ito yung Fibonacci natin. Next slide tayo para mas maintindihan natin. So, sabi dito, Fibonacci retracement levels are horizontal lines that indicate where support and resistance are likely to occur, no? So, yung mga commonly used ratios, kasama yung 23.6, 38.2, 50, at 61.8, no? So, 50 tsaka 61.8, yan yung commonly buying opportunity for the Fibonacci retracements, no? Mamaya ipapakita natin yan. And dito naman sa Fibonacci extension, at all that traders can use to establish profit. So dito, mami-measure out natin kung saan yung take profit natin, saan tayo magbebenta gamit yung Fibonacci extension. So yung mga levels or ratios, makikita natin 61.8, ito sa lower time frame, 100%, 161.8, 200%, 261, at can be overshot hanggang 4.236, no? So, medyo malaki yung percentage niyan. Pero matagal ka din na mag-aantay. And, try natin i-demo, no? So, yeah, punta tayo sa exchange ni Binance. So, punta lang tayo sa spot and then advance natin para maipalabas natin yung mga indicator, no? Then after that, BTC USDT tayo. I-full screen lang natin to. Oops, dito ka muna sa baba. And ayan, kung makita nyo guys, meron na tayong Bollinger Bands dyan, pero tatanggalin ko muna yan para mas maipakita ko sa inyo kung paano yan ilalagay dyan, no? Sa pag-add ng mga indicators guys, click lang natin to. Technical indicator tayo. And then BB or Bollinger Bands. So, ayan, makikita natin, nag-add na tong indicator na to. Pwede nating i-edit to, guys. Pwede nating i-double click. Ayan. And then, pwede nating palitan yung median natin or yung sa gitna. Pwede nating palitan ng kulay puti yan. And then, kapalan natin. So, upper band, yan yung magiging take profit natin. Kulay pula. And then, lower band, yan yung pinaka-support natin. So, kulay green. Try lang natin kapalan. And inputs natin length 20, so default na yung gagamitin natin. And okay na siguro to, pero yeah, pwede nating i-adjust yung transparency dito. So yan, maybe eto. So yun, papaliwanag natin yung Bollinger Bands. So naka-daily time frame tayo. Kung makikita natin dito guys, ayan yung structure niya sa daily time frame. At pwede nating palitan something like 2 hours. So yeah, explain ko lang yung Bollinger Bands, no? So tinurn natin into 2 hours. Kung makikita natin na tumama dito sa area na to. So sa kulay green na yan, yan yung lower band natin. And then after that, strong breakout sa ating median Bollinger Bands, no? And then after that, as long as andito sa taas ng ating lower band, itong price actions, nare-respect niya, there's a probability na pwede pa siyang pumunta sa ating upper band, no? So, if ever man na nakabili tayo dito, so ito yung buying area natin. So, for me, no, pwedeng ibenta natin dito sa ating upper band if we buy here sa ating lower band, no? If ever naman na mag-against sa bias natin, maglagay lang tayo dito ng stop loss. So, below this Bollinger Bands, no? So, as long as on play yung ating middle band tsaka lower band, itong puti tsaka green na to, as long as andyan sa loob, safe pa yung price actions at possible pa niya puntahan itong area na to. So, yeah, try to measure out kung magkanong percent or ilang percent yan. Almost 2.82%, no? So, yeah, yan yung used ng ating Bollinger Bands. It's very useful sa atin. Kung makikita naman natin dito, after nyo na mahit itong ating upper band,
dito, nagkaroon na dito tayo ng retracement or pagbaba ng presyo, no? So, after that, bumaba yung price and almost or closely nahinit niya ulit itong ating lower band, itong kulay green na yan. And then after that, nag-penetrate ulit sa upside, no? So, as long as on play, as long as nire-respect niya yung area ng ating lower band, itong kulay green na yan, there's a probability na possible pwede pa niyang puntahan ulit itong ating upper band, which is our selling point or take profit. So, yeah, yun yung explanation ko for Bollinger Band. Hopefully, nagkaroon kayo ng ideas doon. Punta naman tayo sa ating support resistance na tinatawag, no? So, tanggalin muna natin to. Pwede nating i-click yung show and hide. So, change natin yung time frame. Try natin lagay sa daily. And hold natin tsaka drag to para ma-resize natin yung chart. So, eto, naka-daily time frame tayo. So, merong tinatawag na horizontal support and resistance, guys, no? So, basically, sa horizontal, so for the horizontal support, pwede nating i-consider to, yung area na yan. So, for higher time frame, sa horizontal support, pwede natin i-consider to. So, yan, support area. And then, yung ating resistance. Eto. Ayan. And then, pwede din na yung ating structure din na ganito, guys. So, lagay tayo ng trend line. So, ayan. So, may mga structure din na ganyan. Pwedeng maging resistance area natin yan. So, possible, once na karoon ng retest ulit, possible na bumangga yung price actions dito or tumama dito yung presyo at possible na bumaba pa siya ulit, no? So, try natin sa lower time frame. Maghanap tayo ng support and resistance, no? So, kagaya na mention natin kanina na yung support natin is concentration ng demand, no? So, basically, dito. For example, meron tayo ditong nakitang support. Ito. So, nagkaroon dito ng concentration ng demand. So, nabuo itong support na to. After na magkaroon dito ng pagtama ng presyo sa downside, tumaas yung presyo, no? So, paano naman natin madidetermine yung ating resistance dyan? So, dito, makikita natin, pwede or valid tong resistance natin na paganto, no? Ayan. So, pwede yan. For the horizontal resistance naman, pwede to. So, ayan. Pwede yung mga yan. Yeah, yan yung mga areas. So, meron tayong trend line. So, downtrend trend line acting as a resistance. At meron naman tayo ditong resistance, horizontal trend line. Ayan, yung mga yan. So, if ever na magkaroon dito ng breakout, possible resistance or yung sunod na resistance niya is eto, going here, no? So, punta tayo sa Fibonacci retracement at Fibonacci extension. So, hopefully, nagkaroon kayo dito ng idea sa support and resistance. And feel free to ask lang sa comment kung meron kayong hindi masyadong naintindihan. So, Fibonacci extension tayo. And Fibonacci retracement. Balik tayo sa daily. Ayun, ito yung daily chart natin. At yung Fibonacci extension natin, guys. And Fibonacci retracement, makikita natin yan dito. So, ito, Fibonacci retracement. At nailagay ko na pala siya dito. So, kung gusto mo i-customize yung tools mo dyan para mabilis mo siya magamit, pwede mo siyang i-click lang itong star, no? So, ayan, mapupunta na yan dyan. So, nag-add tayo ng Fibonacci retracement at Fibonacci extension. So, yung Fibonacci retracement, ginagamit natin siya para malaman kung saan pwede bumili. So, Fibonacci extension naman, ginagamit natin siya kung saan pwede magbenta. So, yeah, try natin i-demo. So, ayun, Fibonacci retracement muna tayo. Ito. So, say for example, na-measure natin to. Click lang natin to hanggang dito.
So, eto, yung ginawa ko dito guys is itong confirmation na to. Since nagkaroon dito ng retest, dalawang retest, no? Itong candle na to. Tsaka wicks yung ginamit ko. Yung tusok na yan. Yung maliit na guhit na yan. Yan. So, wicks yung tawag dyan. And after that, makikita natin, na-mention natin yung mga possible buying opportunities kanina sa ating presentation. So, itong mga area na yan. So, 618.50, 382. So, kung makikita nga natin, nagkaroon na dito ng confirmation sa 382 after niya na ma-hit to. So, ayan, yan yung mga buying areas. So, higher time frame na to guys, no? Punta naman tayo sa lower time frame natin. So, try natin yung 4 hours and we determined na ito yung naging pinaka-support natin, no? Itong area na yan. At kung makikita natin dito guys, nagkaroon na ng minor correction, no? Ayan. So for me, it indicates na pwede na i-plot si Fibonacci retracement, no? So yung gagawin ko lang dyan is to use the Fibonacci retracement galing dito sa support papunta dito sa area na yan, no? So kung makikita natin, ayan. So yung mga buying opportunity natin is eto, yung mga area na yan, no? So titingnan natin kung tinamaan. So ayan, tinamaan si 0.5. Ayan, makikita natin. And then after na tamaan niya, nagkaroon ulit siya ng paggalaw sa upside, no? So ayan. Punta naman tayo sa Fibonacci extension na tinatawag. So Fibonacci extension, so yung iba ginagamit siya like this. So from double bottom, support. So pwede naman. So it depends naman yan sa ating trader kung paano natin i-take yung tool na to. And as a trader, we respect all those perspective, no, ng kapwa natin trader. So ayun, basically pwede yan. So we mentioned nga sa ating presentations na yung mga selling areas niyan is 0.168, 0.2618, and then 0.0618, and then 0.786. So yan yung mga take profit area natin. So kung makikita natin dito guys, and after na ma-hit yung double bottom, tumaas yung presyo. At ayan, yung mga areas na yan is tinamaan, no? Ayan, 618, 0.618 tinamaan. So try natin to dito. So say for example, andito pa lang yung market at nagkaroon ng galaw sa upside, no? So say for example, ginamit natin ito guys, pwedeng i-modify din to, itong ating Fibonacci extension. So click lang natin to and tinanggal ko na tong mga to. Ayan, yung tatlong yan kasi yung pinaka take profit natin dyan, yung may mataas na ratio or percentage is etong 618, 786, yung mga initial zones na yan, no, for take profit. So ayan, sa background naman medyo makapal yung background niyan. Sa default pwede nyong palitan. So eto, ayan. So yeah, modified na yan, pwede nyong i-edit. Ayan, makikita natin guys, after na tamaan niya to. So ito yung structure na ating Fibonacci extension. From its lows and then nag-swing high and then swing low, no? Kung makikita natin, swing high and then swing low. So after that, yung take profit natin, initial take profit natin is 618. So titingnan natin kung tinamaan. Actually, tinamaan siya, ayan. At kung lalagyan nga natin to guys ng combination, so retracement or the Fibonacci retracement, for example dito, and then papunta dito, makikita natin guys na tinamaan niya yung 0.5, no? Ito. So after that guys, after niya natamaan tong 0.5, and then nag-flat tayo dito ng Fibonacci extension. So possible targets natin dyan is 618, no? Ayan. So tinamaan, 618.
and then nagkaroon ulit ng correction. So, pwede natin to i-adjust ulit yung Fibonacci extension natin. So, dito, dyan, hanggang dito. So, ayan, 618, 7860. Tingnan natin kung tinamaan ulit. So, drag natin to. So, basically, na-hit and then breakout. So, pag mga ganyan, adjust tayo dito ng take profit natin. So, actually, tinamaan pa niya, no? Itong 1.618. Ito, valid to. Sa ating initial Fibonacci extension. So, dito, extended na. So, valid to. Ito, tinamaan niya. And then, after that, is, ayan. Yeah, yan yung gamit ng ating Fibonacci extension. Pwede siya sa mga ganyan, sa uptrend na market from swing high and then swing low, no? So, pwede naman siya for the double bottom. So, kagaya niyan, valid yan. Yung magiging take profit natin is from here sa 618 can be extended. So, ayun, kung wala tayong makikitang confirmation, mahirap mag-trade guys, no? Kaya, ayun, it's better na i-determine natin kung meron ba tayong nakikitang support, meron ba tayong nakikita na ganyang galaw, nagkaroon ng swing high and then swing low. So, yeah, it's better to determine kung may mga confirmations tayong nakikita. Kung sa tingin natin hindi pa support area yan, so wag muna tayong mag-trade if ever na wala tayong nakikita dyan na mag-fit sa ating indicator, no? So, yeah, maybe that's it for today, guys, no? Kung meron kayong mga tanungan dito, kung hindi nyo masyadong magets, pwede nyo namang i-comment yan. And kung meron kayong mga request, ilagay nyo lang sa comment. Try natin i-compile. At I'll try my best na gawa natin ng presentation sa mga susunod na araw, no? So, yeah, comment down below kung meron man kayong mga gustong itanong pa sa video na to or sa mga susunod nating video na gagawin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panunood. Hope this video helps. Ingat tayong lahat. Bye for now.